Lagi ba nagsisinungaling ang anak mo? Panoorin natin tong video to hanggang dulo para malaman mo kung bakit nangyayari yan. New day guys, new parenting content na naman po tayo. At ngayon po guys, no, titingnan po natin ang isang classic at matinding parenting style. Ano yan? Yan po yung tinatawag na authoritarian parenting. At bago po natin sagutin yan guys, meron muna tayo isang shocking question. Parati ba nagsisinungaling ang anak mo? Alam po ba natin guys, na ang authoritarian parenting, yan daw po yung pagsunod ng anak at pagdidisiplina ng anak nang walang tanong-tanong. Yan raw po yung mataas ang expectation ng magulang sa anak. Or worse, zero communication sa anak. Kasi utos lang ng utos si mami o daddy. Na nagre-resulta po ay isang masunuri na anak, yes, dahil sa matindi niyang takot sa magulang. Pero guys, sa likod ng complete obedience ng anak mo, may malaking problema. Yan ay ang pagsisinungaling ng anak natin. At malalaman po natin yan mamaya. Aminado rin po ako guys. Minsan ginagawa ko normal yung pagsigaw o pagbanta para lang sumunod sa akin yung anak ko. Ang maling logic ko kasi guys, matuto yung anak ko dahil takot siya sa akin para respetuhin niya ako at sundin niya ako. Pero maling-mali pala yun guys. Kasi pala ayon sa research, may posibilidad na gumana sa labas ng bahay ang authoritarian style kasi magiging maayos yung anak mo sa labas. May kahalubilo sa ibang bata, o kaya naman magaling siya sa school kasi ayaw niya mag-fail siya sa grades niya. Pero kahit ganoon po ang nangyayari sa labas ng bahay na, kakaroon ng masamang epekto yan na hindi natin nakikita. Isang epekto niyan guys, ang madalas na pagsisinungaling ng anak natin. Kasi natututo silang magtago ng mali para maiwasan ang parusa na ibibigay natin. Ang pagsunod ng galing sa takot ay hindi po respeto. Yan ay tahimik na pagsuko ng anak natin. Ang anak po kasi na pinalaki sa takot ay lumalaking may galit. O kaya naman may pagdududa sa sarili o walang self-confidence. Ngayon ko na-realize guys, no, na ang totoong respeto ay nakukuha sa tiwala, hindi po sa takot. Ang gusto natin ay sumunod po yung anak natin dahil naiintindihan nila ang halaga ng boundaries, hindi dahil natatakot silang maparusahan. Dahil ang anak na lumalaking sinungaling, produkto lamang po ng takot sa magulang. Kaya ang lesson learned ko guys, no, iwasan po natin ang pagbibigay ng takot sa disiplina natin. Kaya ang acronym po natin for today's content, which is yung authoritarian style of parenting, ay tatawagin po nating takot or TAKOT. First letter natin guys, no, T or tahimik. Tahimik na pagsuko. Hindi sumusunod ang anak natin dahil sa respeto. Hindi sumusunod po sila dahil sa takot sila sa magulang. Nagbubunga yan ng pagsunod na walang emosyon. Pero hindi talaga naintindihan bakit siya sumusunod. Na dapat maunawaan ng anak natin na para sa kabutihan niya ang boundaries na sinet natin. Na ayaw natin silang mapahama. Second letter natin guys, no, A or anghel. Anghel sa labas ng bahay. Ang bait ng anak natin sa labas ng bahay guys. Dahil sa takot silang mahuli. Ang problema, maghahanap sila ng paraan para makagawa ng mali. Dahil walang internal na disiplina sa loob ng anak natin. Yan po ang nakakatakot. Third letter natin guys, no, K or kritisismo. Kritisismo lang lumalabas sa bibig ng magulang. Ibig sabihin po, mahilig na po nahin natin ang mali ng anak natin, pero minsan lang or minsan zero pa nga na acknowledgement positive na ginagawa ng anak natin. Ibig sabihin po, hindi po nabubuo ang self-confidence ng bata. Kasi lalaki siyang may doubt sa kakayahan niya. At syempre, natatakot siyang sumubok ng mga bagong bagay. Fourth letter natin guys, no, O or one way. Bakit? One-way communication kasi. Walang pagpapaliwanag. Kumbaga sabihin ng magulang, basta sundin mo ako. Nawawala ang curiosity at critical thinking ng anak. Kasi guys, ang pagpapaliwanag ng bakit ay naghahasa ng isip ng bata at nagtuturo ng value sa kanya. Last letter natin guys, no, T or tago. Tago ng pagkakamali. Natututo silang magsikreto at magtago ng problema para maiwasan ang parusa. Huwag nating sayangin magsikreto ang anak natin dahil sa takot silang pagsabihan at pagalitan natin. Ang sagot sa, lagi ba nagsisinungaling ang anak mo? Kung oo man po ang sagot nyo, tandaan po natin mula ngayon. Huwag po nating palakihin ang anak na umaasa sa panlabas na pagsunod. Huwag po nating i-apply ang authoritarian parenting sa anak natin. Lugar po lahat ng parenting style at hindi po sa lahat ng pagkakataon gagamitin natin yan. Ang goal po dapat natin bilang isang magulang, palakihin ang anak natin na may disiplina sa sarili, logical mag-isip, at syempre, nagsasabi ng totoo sa atin sa lahat ng oras. May floating question po ako sa inyo, mami at daddy. Kailan ang huling beses na nagsinungaling ang anak mo? Anong naging response mo? Sinigawan mo ba siya agad o pinakinggan mo ang dahilan niya? I-share mo naman sa comment section para makatulong ka rin po sa iba.